Pwede na tayong kumuha ng birth certificate, marriage or Senomar or death certificate ng walang hassle. Meron tayong dalawang option, PSA Service Online or GCash, GLife Online. Pag-usapan natin kung ano yung mas bagay sa'yo o kung ano yung mga dapat mong i-consider sa dalawang ito. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bago natin i-compare yung dalawa, linawin lang natin na merong walk-in na option. Sa PSA ito gagawin. Mas mura siya ng di hamak sa online services, mapa PSA man yan or GCash, GLife. Nasa 155 pesos lamang ito, depende sa document. Yun nga lang kung i-consider mo yung ibang expenses, baka mas mapamahal ka na din. So i-double check mo kung dadaanan mo ba sa trabaho o di naman kaya malapit ka lang sa lugar na yon, pwede mo i-consider. Lalo kung alam mong hindi mo na kailangan mag-leave para dyan. Pero kung makakaabala yan sa trabaho mo o sa ginagawa mo, doon na papasok yung online option, which is PSA Service ba or GCash, GLife. Sa GCash, GLife, ma-access ito sa GCash app mo mismo. Hindi ito under bills payment, under GLife talaga. Yung isa naman ay sa website nila, pwedeng i-access gamit ang computer or cellphone mo. Pumunta sa PSA Service web portal. This time, pag-usapan na natin. Sa unang option or round 1, alin ang mas pasok sa budget? Kung physical delivery, kapag PSA Service, pwedeng umabot ng 330 pesos kada kopya. Kapag naman GCash, GLife, 365 pesos. Ito ay para sa hard copy. Pero meron ding e-certificate or PDF, yung online lang, 300 pesos naman yan. May mga cases na nag-require ng online lang, so pwede mo rin itong i-consider. Pero kung gusto mo ng hard copy, mas makakamura ka sa PSA Service. Round 2, sino ang mas mabilis pagdating sa delivery? Kapag GCash, ayon sa website na rin, nasa 1 to 3 business days. Mas mabilis ito kumpara sa PSA Service. Yan ay sa Metro Manila. Kapag naman sa probinsya, outside NCR or Metro Manila nga, kapag GCash, 3 to 8 business days. Kapag PSA Service, pwedeng 6 to 8 business days. Pero kung hindi mo naman kinoconsider yung time, amount na kinoconsider mo, pwedeng PSA Service. Pero kapag nagmamadali ka, pwede mo i-consider yung sa GCash app. Lalo kung meron kang GCash account at mas convenient nga naman sa iyon kasi meron ka ng saved information doon. Pero pag-usapan din natin yung sa e-certificate o yung PDF download. Again, 300 pesos, makakarating sa email mo within 1 to 3 business days. Para naman sa legality, 100% tamper-proof siya, authentic, and carries the full legal weight of a printed document. So, pwede itong magamit for online visa applications, school enrollments na nanghihingi lang ng online copy, or pwede rin naman for pre-employment requirements kung saan hindi na sila nagre-require ng hard copy. So, isummarize lang natin yung pros and cons kapag GCash o GLife. Mabilis at convenient, pero may ilang requirements bago magamit. Kapag NCR, 1 to 3 business days, zero typing, details are auto-filled kasi nga yung details mo sa GCash, isi-share na siya papunta sa PSA Service. Ito ay para sa sarili mong document katulad ng birth certificate, marriage or Senomar. Pero kung sa ibang tao, like sa parents mo or sa anak mo, fill upan mo pa yon. Mabilis lang din ang pagbayad, hindi na kailangan pumunta sa dalawang portal, halimbawa sa PSA Service and then magbabayad ka pa online, halimbawa GCash or Maya gagamitin mo, hindi na kailangan. GCash lang for application and payment na din. Also sa loob ng GCash, pwedeng mag-download na may cost na 300 pesos. Ang requirements, kailangan fully verified GCash user para ma-access ang GLife. Yung physical copy niya, 35 pesos more expensive than PSA Service. At dapat meron laman yung wallet mo bago nga makapag-order, which is 365 or depende sa document. Para naman sa PSA Service, ilang beses natin ito nasubukan. Successful naman yung pag-deliver nila, wala nang kailangang app na i-download. Napaka-practical nito, lalo kung wala rin pala kayong GCash account. So, hindi nyo na kailangan mag-register. Instead, sa website nila, pwedeng gawin. 330 pesos. Katulad ng sabi natin kanina, hindi na kailangan ng GCash app. Accessible ito via web browser na pwedeng i-access gamit yung phone or computer. Ang pinaka-crucial dito is pwede yung international delivery via PhilPost or DHL. Sa GCash kasi sa ngayon, for local lang siya or dito lang sa Philippines.
Para naman sa PSA Service, ang ilan lang sa mga cons ay kailangan mag-enter ng mga manual details. Pwedeng mas maging matagal, especially sa Metro Manila, and yung pagbayad, hiwalay pa siya. Although, pwede rin siya maging advantage kung gusto niyo magbayad gamit yung ibang online banking, katulad ng BDO or credit card niyo, or pwede rin naman sa bayad center. Ito yung na-mention natin kanina na kapag OFW ka or nasa labas ng Pilipinas, hindi mo na choice or hindi mo na option yung sa GCash G Life. Ang pinaka-fit sa iyo ay yung PSA Service, kung saan nag-accept nga ito ng orders from abroad and pwedeng magpadala via DHL Express or PhilPost na pwedeng abutin ng 6 to 8 weeks sa pag-deliver. And special note lang, international delivery fees are billed separately by the courier. So ito yung summary. Pagdating sa bayad, panalo ang PSA. Kapag naman sa option ng PDF copy, pwede nyo i-consider yung GCash G Life. Napaka-convenient. I-request niyan sa loob ng app. Para naman sa bilis, although negligible sa akin at some point, lalo sa provinces, pero kung nasa Metro Manila kayo, or within NCR 1 to 3 business days, pag naman sa province, pwedeng umabot pareho ng 8 days, pero may pagkakataon na mas mabilis yung sa GCash G Life. For OFW, hindi nyo na dapat i-consider ang GCash G Life, dapat PSA Service. At kung gusto nyo ng ibang option for payment, PSA Service dapat sa inyo. Pero kung gusto nyo na sa GCash na gawin lahat, especially kung meron na kayong account, GCash G Life ang pwede niyong gawin kasi pwede kayong mag-apply doon, pwede na rin magbayad online. Ilan lang sa reminder na kapag nakapagbayad ka na, processing na, hindi na pwedeng ipa-refund or palitan yung spending. Dapat din mag-iwan ng ID, especially kung nag-assign kayo ng authorized representative. At dapat kung sakaling GCash kayo mag-a-apply ng PSA certificate or mag-order nito, dapat fully verified kayo. So, yun yung pagkakaiba ng PSA Service sa GCash. Depende sa sitwasyon niyo kung ano ba yung mas fit, cost ba yung tinitingnan nyo, yung bilis, convenience, pwede ang PSA or GCash para dyan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!